Bago tayo magumpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa gabing tahimik o sa umagang kakasimula pa lang, may isang bahagi ng kwentong ito na parang pamilyar sa puso mo. Isang kwento ng isang dalagang lumaki sa hirap, ngunit hindi kailanman natutong yumuko sa mundo. Sa Isla San Aurelio, isang maliit na bayang napapalibutan ng asul na dagat at mababangis na alon, kilala ang pangalan ni Liora Manalastas hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa kagandahan, kundi dahil sa tibay ng loob. 22 taong gulang pa lamang siya, ngulit kung titignan ng kanyang mga mata, para bang ilang dekada na siyang nakikipaglaban sa buhay. Maputi ang mukha niya dahil sa lahing minana sa yumayong ina, ngulit ang balat sa kanyang mga kamay ay magaspang na dahil sa araw-araw na paghawak sa lambat, timbanan at kahong punong-puno ng isdang bagong huli sa madaling araw. Anak siya ni Mang Odon Manalastas, isa sa pinakamatagal ng mangingisda sa San Aurelio. Payat, kayumanggi at kulubot na ang mukha ni Mang Odon, ngunit matalas pa rin ang tingin nito sa dagat. Kaya niyang hulaan kung kailan lalakas ang hangin, kung kailan magiging mapagbigay ang alon, at kung kailan dapat umatras kahit walang babala mula sa radyo. Sa loob ng maraming taon, ang dagat ang bumuhay sa kanila. Ngulit ang dagat din ng unti-unting kumuha ng lakas ng katawan niya. "Lee, huwag mo nang buhating yan, mabigat," sabi ni Mang Odon isang madaling araw habang inaangat ni Liora ang kahong punong galunggong. "Sanay na po ako, tay," sagot ni Liora, pilit nang ngumiti kahit may kirot sa balikat. "Mas mabigat pa nga po ang utang natin kay Donato kaysa rito." Napahinto si Mang Odon, hindi siya agad nakapagsalita. Sa tuwing nababanggit ang pangalang Donato Vilaro, parang may alon na bumabangga sa dibdib niya. Si Donato ang may-ari ng pinakamalaking cold storage sa bayan. Siya ang nagtatakda ng presyo ng isda. Siya ang nagpapautang sa mga mangingisda. At siya rin ang dahilan kung bakit kahit halos mamatay sa dagat ang mga tulad ni Mang Odon, kulang pa rin ang kinikita nila para mabuhay ng maayos. "Darating din ang araw," mahinang sabi ni Mang Odon, "na hindi na tayo kakapit sa taong yon." "Tay, hindi na dapat darating lang, dapat gawin natin," sagot ni Liora. Iyon ang kaibahan ni Liora sa ibang kabataan sa isla. Hindi siya kontento sa awa. Hindi siya naniniwala na habang buhay na lang silang maghihintay ng himala. Matagal na niyang pangarap na makapagtayo ng maliit na negosyo ng pinatuyong isda at bottled sardines mula sa huli ng kanilang lugar. Gusto niyang makahanap ng sariling merkado ang mga mangingisda para hindi na nila kailangang ibenta ng palugi ang huli kay Donato. Pero bawat pangarap niya ay parang lambat na laging pinupunit ng kahilaban. May nakababatang kapatid si Liora, si Yani, 11 taong gulang, payat at madalas hinihingal dahil mahina ang baga. Simula nang namatay ang kanilang ina na si Salome sa lagnat na lumala dahil hindi agad na ipagamot, si Liora na ang tumayong ina sa bahay. Siya ang nagluluto, naglalaba, nag-aasikaso ng gamot ni Yani at tumutulong sa ama sa pangingisda. Isang umaga, habang naghahanda si Liora ng lugay para kay Yani, narinig niya ang mahina nitong ubo mula sa papag. "Ate," tawag ni Yani, "sasama ka na naman ba kay tatay sa pantalan?" "Oo, pero babalik ako bago tanghali. May gamot ka pa sa kahon, huwag mong kakalimutan inumin." "Pagyayaman tayo, ate. Bibili ka ba ng bahay na hindi tumutulo ang bubong?" Napangiti si Liora, mulit kasabay niyon ay may kumurot sa dibdib niya. Tumingala siya sa bubong nilang yero na may ilang tagpi ng lumang trapal. "Hindi lang bahay ang bibilhin natin. Bibili tayo ng sariling freezer, sariling bangka at sariling tindahan. Tapos hindi na kailangang mangutang ni tatay." "Talaga?" "Oo, pangako." Hindi alam ni Yani kung gaano kabigat ang pangakong iyon. Para sa bata, iyon ay pangarap lamang. Pero para kay Liora, iyon ang dahilan kung bakit kahit minsan ay gusto na niyang sumuko, pinipili pa rin niyang bumangon. Sa palengke ng San Aurelio, madalas makita si Liora na nakatayo sa tabi ng mga kahon ng isda, nakikipagtawaran sa mga mamimili. Hindi siya pala away, ngulit hindi rin siya madaling sindakin.
Kaya maraming matatandang tinderang humahama sa kanya, gaya ni Aling Corazon Bagtas, isang hilot at nagtitinda ng dahon ng laurel, luya at halamang gamot sa gilid ng palengke. "Leora, anak," tawag ni Aling Corazon habang inaayos ang paninda. "Mukhang puyat ka na naman. Hindi ba natulog ang dagat kagabi? Ang dagat po, Nay Corazon, minsan mas maingay pa kaysa mga tsismosa rito." Biro ni Leora. Napatawa ang matanda. "Aba, marunong ka nang magbiro. Akala ko ba puro problema na lang ang laman ng dibdib mo? Kung hindi ako magbibiro, baka umiyak na lang ako." Natahimik saglit si Aling Corazon. Alam nito ang hirap ng pamilyang manalastas. Alam din niyang kahit bata pa si Leora, parang hindi na ito binigyan ng pagkakataong maging bata. Sa halip na mag-aral sa Maynila gaya ng dati nitong pangarap, pinili nitong manatili sa isla para alagaan ng ama at kapatid. Habang nag-uusap sila, dumating si Mirela Quinto, dating kaibigan ni Leora. Dati silang magkasama sa paralan, sabay mangarap, sabay tumawa, sabay mangolekta ng kabibe sa dalampasigan. Ngunit nagbago ang lahat nang magtrabaho si Mirela bilang tauhan ni Donato Villaro. Mula noon, lagi na itong maayos manamit. May pulang kolorete sa labi at kung magsalita ay parang hindi nagaling sa parehong hirap na pinanggalingan ni Leora. "Leora," tawag ni Mirela, may halong pangmamaliit ang ngiti. "Bakit nandito ka pa rin? Akala ko ba magtatayo ka ng malaking negosyo? Nasaan na? Sa panaginip?" Hindi sumagot agad si Leora. Inayos lang niya ang isda sa kahon. "May oras ang lahat, Mirela," kalmadong sabi niya. "May oras nga pero wala kang puhunan." Tumawa si Mirela. "Kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na may mga taong pinanganak para mangarap at may mga taong pinanganak para manatiling tagabuhat ng kahon." Napatingin si Aling Corazon kay Mirela. "Anak, hindi porke nakalapit ka sa mesa ng mayaman ay may karapatang ka ng tapakan ang pinanggalingan mo." Namula ang mukha ni Mirela. Ngunit bago pa ito makasagot, dumating ang itim na sasakyan ni Donato Villaro. Sa harap ng palengke, bumaba ang lalaking malaki ang katawan, makinis ang buhok at may gintong singsing sa halos lahat ng daliri. Sa likod niya ay ang dalawang tauhan niyang sina Gomer at Lando, parehong mukhang sanay manindak. "Magandang umaga mga kaibigan," sabi ni Donato, ngunit ang ngiti niya ay walang init. "Narinig ko may ilang nagrereklamo raw sa presyo." Walang nagsalita. Naging tahimik ang palengke. Taning huni ng mga ibon at lagaslas ng tubig mula sa timba ang maririnig. Lumapit si Donato sa kahon ni Leora. Kumuha siya ng isang isda, tinitigan, saka ibinalik na parang basura. "Ganito lang ang kalidad ng huli nyo tapos gusto nyo pang taasan ko ang bayad? Maayos po ang huli namin. Sariwa po yan. Ang problema, kayo ang nagtatakda ng presyo kahit hindi makatarungan." Umangat ang kilay ni Donato. "Matapang ka talaga, no? Mana ka sa nanay mong akala mo kaya niyang baguhin ang takbo ng bayan." Nanigas si Leora sa narinig. Ang pangalan ng kanyang ina ay sugat na hindi dapat pinaglalaruan. "Huwag niyo pong idamay si nanay," mariing sabi niya. "Bakit? Totoo naman. Maraming pangarap, pero saan napunta? Sa lupa." Malamig na tumawa si Donato. "Ikaw, Leora, matuto kang lumugar. Anak ka lang ng mangingisda." Nag-init ang mga mata ni Leora. Ngunit pinigilan niyang umiyak. Ayaw niyang makita ni Donato na nasaktan siya. Ayaw niyang bigyan ito ng kasiyahan. Sa di kalayuan, may isang lalaking tahimik na nanunood. Nakasuot siya ng simpleng puting polo, salaming itim at sapatos na halatang mamahalin kahit sinubukan niyang magmukhang ordinaryong turista. Si Casian Villamoro, ngulit walang nakakaalam sa palengke kung sino siya. Sa mata ng mga tao, isa lamang siyang dayong napadpad sa San Aurelio. Kasama niya si Attorney Selvin Arandia, isang babaeng laging pormal manamit, at si Brixon Villamoro, pinsan niyang may ngiting hindi umaabot sa mga mata. Naroon din si Tavia Monteclaro, event coordinator ng kanilang Coastal Investors Tour, abala sa telepono habang sinusuri ang paligid.
Kasyan, bulong ni Brixon. Huwag ka nang makialam sa mga lokal. May meeting tayo sa yate mamaya. Hindi sumagot si Kasyan. Nakatuon ang pansin niya kay Liora. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paraan ng pagtayo nito sa harap ni Donato. Takot oo, ngunit hindi sumusuko. Lumapit si Kasyan sa isang matandang maninisda at marahang nagtanong, "Gaano ba lagi ang presyo rito?" Tinignan siya ng matanda ng may pag-aalinlangan. "Kung turista ka, sir, mas mabuting wag ka nang makisawsaw. Gusto ko lang maintindihan." Maraming gustong umintindi, pero kakaunti ang handang makinig kapag nalaman nilang may kapangyarihan ang kalaban. Narinig iyon ni Liora at napatingin kay Kasyan. Sandali silang nagkatitigan. Sa unang tingin, inakalay niya itong isa na namang mayamang dayong na interesado lang kumuha ng litrato ng kahirapan nila. Kaya nang lumapit ito kay Liora, malamig ang kanyang mukha. "Miss," sabi ni Kasyan, "magkano ang isang kahon?" "Para saan?" tanong ni Liora. "Bibilin ko." "Kung bibili kayo dahil naaawa kayo, wag na." Bahagyang napangiti si Kasyan. "Hindi ako naaawa. Nahahama ako." Hindi nakasagot si Liora. Hindi niya inaasahan iyon. Mula sa likuran, sumakay si Brixon. "Kasyan, enough, we're late." Napakunot ang noo ni Liora nang marinig ang pangalan. Kasyan. Parang pamilyar iyon, ngumit hindi niya agad maalala kung saan niya narinig. Bago pa man magpatuloy ang usapan, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Napatingin si Liora sa dagat. Ang tubig na kanina'y kumikislap sa liwanag ng araw ay biglang nagkulay tingga. May kakaibang bigat sa hangin at ang mga ibong kanina'y paikot-ikot sa pantalan ay biglang lumipad papalayo. Kumunot ang noo ni Mang Udon na kararating lang mula sa kabilang bahagi ng palengke. "Li," mahina niyang sabi, "may paparating." Tumanggo si Liora. Ramdam niya rin. Hindi ito ordinaryong pagbabago ng panahon. May mali sa kilos ng dagat. Napalingon siya sa malaking yate na nakadaong sa malayo. Nandun ang crew, naghahanda ng umalis. Nakita niyang papunta roon sina Kasyan Velmoro, Brixon Velmoro, Attorney Selvin Arandia at Tavia Monteclaro. Biglang kumabog ang dibdib ni Liora. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may boses sa loob niya na nagsasabing pigilan sila. Tumakbo siya palapit sa pantalan. "Sandali!" sigaw niya. "Huwag muna kayong tumuloy." Huminto si Kasyan at lumingon. Si Brixon naman ay napairap. "Ano na naman ito?" inis na tanong nito. "Masama ang kilos ng tubig," sabi ni Liora, hinihingal. "Hindi ligtas bumiyahe ngayon. Kahit mukhang kaya pa, biglang lalakas ang hangin." Tumawa si Brixon. "Narinig mo yon, Kasyan? Weather expert pala ang tindera ng isda." Nagpigil ng galit si Liora. "Hindi ako nagbibiro." Lumapit si Selvin. Malamig ang tingin. "Miss, may professional crew kami. Hindi kami umaasa sa pamahiin." "Hindi po ito pamahiin," mariing sabi ni Liora. "Buhay ang usapan dito." Tumingin si Kasyan sa dagat. May pag-aalinlangan sa mukha niya. Sa totoo lang, may mahalaga siyang pakay sa yate. May dokumentong kailangan niyang makuha bago tuluyang burahin ni Selvin ang ebidensya ng nawawalang fondo sa charity project ng kanilang kumpanya. Fondo na dapat sana'y nakupunta sa mga mangingisda ng San Aurelio. 10 minutes, sabi ni Kasyan sa crew. "We check the weather again." Ngunit agad sumabat si Brixon. "We don't have time. Investors are waiting. Besides, kung matatakot tayo sa bawat hangin, walang mangyayaring negosyo." Tinignan si Kasyan si Liora. Sa ilang segundo, parang gusto niyang maniwala rito. Ngunit may laban siyang hindi pa nito alam. May katotohanang kailangan niyang kunin bago mawala. "Salamat sa babala," mahinang sabi ni Kasyan. "Mag-iingat kami." Naramdaman ni Liora na wala na siyang magagawa. Habang papalayo ang yate mula sa pantalan, nakatayo lamang siya sa dulo ng pantalan, hawak ang laylayan ng kanyang damit na hinahampas ng hangin. Sa tabi niya, tahimik na lumapit si Mang Udon. "Hindi lahat ng binabalaan ay nakikinig," sabi ng ama. "Pero tay," bulong ni Liora habang nakatingin sa papalayong yate, "iba ang pakiramdam ko." Sa malayo,
kumulog kahit wala pang ulan. Ang dagat ay unti-unting nagdilim at ang alon ay nagsimulang tumaas na parang may lihim itong galit na matagal nang pinagpipigilan. Hindi alam ni Leora na ang babalang hindi pinakinggan sa araw na iyon ang magiging simula ng pagbabago, hindi lang sa buhay niya darating, kundi sa buong isla San Aurelio. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Baka sa oras na ito tahimik ang paligid mo, pero sa kwento ni Leora Manalastas, nagsisimula palang umugong ang unos, hindi lang sa dagat, kundi sa mga buhay na matagal nang nilulunod ng kasinungalingan. Nakatayo pa rin si Leora sa dulo ng pantalan, habang unti-unting lumiliit sa kanyang paningin ang puting yate na sinakyan ni Cassian Velmoro, Brixon Velmoro, Attorney Selvin Aranya at Tavia Monteclaro. Sa unang tingin, maganda itong tignan, malinis, makinang, at tila hindi kayang abutin ng dumi ng mundo. Mulit para kay Leora, habang tinitignan niya itong hinahampas ng palakas na alon, hindi niya nakita ang karangyaan. Ang nakikita niya ay panganib. "Tay," mahinang sabi niya kay Mang Udon, "hindi po talaga maganda ang pakiramdam ko." Humigpit ang kapit ni Mang Udon sa lumang sombrerong hawak niya. Ilang sandali niyang pinagmasdan ang langit, saka ang direksyon ng alon. Hindi na rin siya mapakali. Bilang mangingisda, sanay siya sa pagbabago ng panahon. Nguit may mga pagkakataong hindi na kailangan ng balita sa radyo para malaman mong may mali ang dagat. "Umuwi muna tayo, Lee," sabi niya. "Baka biglang bumuhos ang ulan." "Pero paano kung may mangyari sa kanila?" Napatingin si Mang Udon sa anak. Nakita niya sa mukha ni Leora ang matigas na pag-aalala. Iyon ang minsang kinatatakutan niya sa anak, ang puso niyang hindi marunong magbulag-bulagan kahit mas saysaysa ng manahimik. "Hindi natin sila responsibilidad," mahinang sabi ni Mang Udon. "Pero buhay pa rin sila, tay." Hindi na nakasagot si Mang Udon. Alam niyang kapag ganon ang tono ni Leora, mahirap na itong pigilan. Mula sa palengke, nagmamadaling tumakbo si Nimguel sa diwa, ang batang bangkero na madalas tumutulong kay Mang Udon kapag kailangan ng dagdag kamay. 16 na taong gulang pa lang si Nimguel, payat, mabilis kumilos at laging may bitbit na lubid sa balikat na para bang anumang oras ay handa siyang sumabak sa dagat. "Ate Leora!" sigaw niya habang papalapit. "May narinig akong crew sa kabilang dock. Sabi nila may aberya raw sa komunikasyon ng yate. Hindi raw makontak ng maayos." Namlamig ang mga kamay ni Leora. "Kailan pa?" "Kakaalis pa lang nila pero may static na raw sa radyo tapos biglang nawala." Doon na tuluyang bumigat ang dibdib ni Leora. Tumingin siya sa direksyon ng yate. Hindi na ito gaanong malinaw sa layo, ngunit nakikita pa rin niya ang bahagyang puti nito sa gitna ng kulay abo ng dagat. "Hindi sila dapat tumuloy," bulong niya. Kasabay ng huling salitang iyon, isang malakas na kulog ang gumuhit sa langit. Sumunod ang bugso ng hangin, halos magpatumba sa mga nakatindig sa pantalan. Ang ilang kahon ng isda ay nadulas sa sahig na kahoy at nagtakbuhan ng mga tindera upang takpan ang kanilang paninda. "Leora!" tawag ni Aling Corazon mula sa gilid ng palengke. "Anak, lumayo kayo sa pantalan." Ngunit imbes na umatras, lumapit pa si Leora sa gilid. Kitang-kita niya ngayon ang alon na tila biglang nagtaasan. Parang may malaking kamay sa ilalim ng tubig na nagpapagalaw sa buong dagat. Samantala, sa loob ng yate, pinipilit ni Cassian na manatiling kalmado. Nasa pribadong opisina siya sa mababang bahagi ng yate, hawak ang maliit na waterproof pouch kung saan niya balak ilagay ang ilang dokumentong nakuha niya mula sa secure compartment. Sa labas, naririnig niya ang kalabog ng gamit na tumatama sa dingding dahil sa lakas ng alon. "Sir Cassian, kailangan na nating umakyat," sabi ng isang crew member na si Paulo, halatang kinakabahan. "Sandali lang," sagot ni Cassian, habang mabilis na inilalagay sa pouch ang mga kopya ng ledger, transfer records at listahan ng mga peking benepisyaryo. "Kailangan kong makuha ito." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney Selvin, basa ang buhok sa pawis kahit malamig ang paligid. "Ano ang ginagawa mo rito?" tanong niya, ngunit hindi takot ang nasa boses niya. Galit iyon. "Cassian, hindi ito ang oras para halongkatin ang mga files."
Tumingin si Cassian sa kanya. Kaya pala takot na takot kang maiwan ako rito kanina. Alam mong makikita ko ito. Nanigas ang mukha ni Selvin. Hindi mo naiintindihan ang hawak mo. Naiintindihan ko, sagot ni Cassian. Pondo para sa mga mangingisda ng San Aurelio. Mga pangalang ginamit ninyo. Mga pamilyang pinaniwalaan ninyong nakatanggap ng tulong kahit wala silang natanggap kahit piso. Put that down, Cassian. Hindi siya sinunod ni Cassian. Isinara niya ang pouch at ipinasok ito sa loob ng kanyang jacket. Sa sandaling iyon, biglang umalog ng malakas ang buong yate. Nahampas si Selvin sa gilid ng mesa habang si Cassian ay naupo sa sahig. Sumigaw ang ilang crew sa labas. May tunog ng bakal na kumayod pagkatapos ay isang malakas na pagsabog mula sa bandang makina. "Engine room!" sigaw ni Paulo mula sa koridor. "May pumutok sa engine room!" Mabilis na tumayo si Cassian, ngulit bago siya tuluyang makalabas, dumating si Brixon. Basang-basa ang jacket nito, ngulit halip na tulungan sila, hawak nito ang isang maliit na emergency radio at bag. "Brixon!" sigaw ni Cassian, "kailangan nating magpadala ng distress signal." Tumingin lang si Brixon sa kanya. Ang dati nitong mapaglarong ngiti ay napalitan ng malamig na ekspresyon. "You know, pinsan, masyado kang maraming gustong ayusin. Hindi bagay sa mundo natin ang lalaking may konsensya." Kumunot ang noon ni Cassian. "Anong ibig mong sabihin?" Hindi na sumagot si Brixon. Halip noon, tumanggi siya kay Selvin. Doon na naiintindihan ni Cassian. "Kayo ang may gawa nito," mahinang niyang sabi. "Hindi sana aabot sa ganito kung natuto kang manahimik," sagot ni Selvin. Muling umalog ang yate. Tumunog ang alarma. Tumagilid ang sahig, dahilan para mawala ng balanse si Cassian. Tinubukan niyang abutin si Brixon, ngunit bigla nitong tinulak si Cassian. Tumama ang ulo ni Cassian sa matigas na sulok ng cabinet. Kumalat ang kirot mula sa kanyang sintid pababa sa leeg. Lumabo ang paningin niya. Sa huling sandaling malinaw pa ang kanyang kamalayan, nakita niyang tumatakbo palayo sina Brixon at Selvin patungo sa emergency exit. Narinig niya ang boses ni Tavia na sumisigaw sa itaas, hindi alam kung sino ang susundan. May mga yabag, may mga sigaw, may tunog ng tubig na pumapasok. Pagkatapos, dilim. Sa San Aurelio, hindi na mapakali si Liora. Nakita niya sa malayo ang isang maliit na ilaw na biglang kumislap mula sa yate. Pagkatapos ay nawala. Sumunod ang mahinang tunog ng pagsabog na kahit natabunan ng kulog ay umabot pa rin sa pantalan. "Diyos ko!" bulong ni Aling Corazon. "May nangyari," sabi ni Nimuel. Agad tumakbo si Liora papunta sa maliit nilang bangka. "Liora!" sigaw ni Mang Odon. "Hindi ka lalabas sa dagat. May naiwan doon, tay." "Hindi mo alam yan." "Alam ko po," sigaw niya. Nanginginig na ang boses. "Nararamdaman ko." Hinawakan ni Mang Odon ang braso niya. "Anak, hindi ko kayang mawalan pa ng isa. Nauna na ang nanay mo. Huwag mo akong piliting panoorin kang kunin ng dagat." Napahinto si Liora. Saglit niyang tinitigan ng ama. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Hindi takot sa bagyo, kundi takot na mawala ang anak na buong buhay nitong ipinaglaban. Ngulit mula sa malayo, may nakita si Liora. Isang maliit na emergency speedboat ang mabilis na lumalayo mula sa direksyon ng yate. Kahit malabo, nakita niya ang anino ng 2 o 3 taong sakay nito. Hindi sila papunta sa pantalan. Papalayo sila sa ibang direksyon. Tila ayaw magpahanap. "May tumakas," sabi ni Liora. Napatingin si Mang Odon. Nakita rin niya. Kung may tumakas, dagdag ni Liora, ibig sabihin, may naiwan. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ama. Sumakay siya sa bangka. Sumunod si Nimuel, hawak ang lubid at maliit na flashlight. "Ate, sasama ako." "Delikado. Kaya nga hindi ka pwedeng mag-isa." Napapikit si Mang Odon, tila nakikipaglaban sa sarili. Ilang segundo pa, sumakay rin siya sa bangka. "Ako ang magmamaneho," sabi niya. "Pero makikinig ka sa akin, Liora. Kapag sinabi kong atras, aatras tayo." Tumanggo si Liora. Kahit sa loob niya, alam niyang hindi siya aatras kapag may buhay pang pwedeng sagipin. Habang papalapit sila sa bahagi ng dagat kung saan huling nakita ang yate, halos lamunin sila ng alon.
Ang ulan ay bumuhos na parang binubuhos mula sa langit gamit ang balde. Ilang beses muntikang tumaob ang bangka, ngunit mahusay si Mang Udon. Bawat salpok ng alon ay sinasalubong niya ng may tamang anggulo, habang si Nimuel ay nagtatanggal ng tubig gamit ang timba. "Don!" sigaw ni Leora. Sa pagitan ng alon, may nakita siyang piraso ng kahoy, life ring at ilang lumulutang na gamit. Wala na ang yate sa dating anyo nito. Bahagi na lang ng unahan ang nakikita, unti-unting nilulubog ng dagat. "May tao!" sigaw ni Nimuel. May katawan na nakalutang sa di kalayuan, halos natatakpan ng alon. Nakasuot ito ng basang puting polo. Si Kashan! Walang pagdadalawang isip na kinuha ni Leora ang lubid at itinali sa kanyang bayawang. "Lee! Wag!" sigaw ni Mang Udon, pero tumalon na siya. Parang libong karayom ang lamig ng tubig nang tumama ito sa kanyang katawan. Isang malaking alon ang halos tumabon sa kanya, ngulit lumutang siya. Lumangoy patungo kay Kashan. Naririnig niya ang sigaw ng ama, ang sigaw ni Nimuel, ang dagundong ng langit, ngulit mas malakas ang tibok ng puso niya. Nang maabot niya si Kashan, wala itong malay. May dugo sa gilid ng noo at halos kulay abo na ang labi. "Sir!" sigaw ni Leora habang hinahawakan ang mukha nito. "Gising! Gising!" Walang sagot. Hinila niya ito gamit ang isang braso habang ang isa ay kumakapit sa lubid. Mabigat si Kashan at bawat alon ay parang gustong agawin ito mula sa kanya. Napasigaw si Leora nang magasgasan ng braso niya sa lumulutang na sirang kahoy, ngunit hindi niya binitawan ang lalaki. "Nimuel, hilahin niyo!" Mula sa bangka, sabay na hila ni Mang Udon at Nimuel ang lubid. Dahan-dahan silang napalapit. Nang maabot nila si Kashan, halos maubos ang lakas nilang tatlo bago ito naisakay sa bangka. Sumunod na hinila si Leora, nanginginig, duguan ang braso at halos hindi makadinga. "Buhay pa?" tanong ni Nimuel, nanginginig ang boses. Hinila ni Leora ang tenga sa dibdib ni Kashan. Mahina, pero mayroon. "Buhay pa!" sabi niya. "Bilisan natin!" Hindi nila dinala si Kashan sa klinika ng bayan. Alam ni Leora na kung may nangyaring masama sa yate at may tumakas, delikadong ipaalam agad kung sino ang nailigtas nila. Sa halip, dinala nila ito sa lumang kubo ng mga manalastas malapit sa Bakawan, kung saan minsang nagpapahinga si Mang Udon kapag inaabot ng gabi sa pangingisda. Doon sila sinalubong ni Aling Corazon, dala ang kumot, langis at halamang gamot. Si Yani na dapat ay nasa bahay ay sumunod din pala kasama ng kapitbahay nilang si Maestra Isolde Paner. Nanginginig ang bata nang nakikita ang lalaking walang malay. "Ate," bulong ni Yani, "siya ba yung dayo kanina?" Tumanggo si Leora. "Bakit parang may humahabol sa kanya kahit tulog siya?" Napatingin si Leora ay Yani. Bata man ito, minsan ay mas matalas pa ang pakiramdam kaysa sa matatanda. Magdamag nilang binantayan si Kashan. Nilinis ni Aling Corazon ang sugat nito sa ulo. Pinalitan ni Maestra Isolde ang basang damit ng tuyong kumot habang nakatalikod sina Leora at Nimuel. Si Mang Udon naman ay paulit-ulit na lumalabas upang tiguraduhing walang sumusunod sa kanila. Bandang madaling araw, nang humupa na ang ulan, ngunit basa pa rin ang buong paligid, gumalaw ang kamay ni Kashan. Si Leora ang unang napansin. "Sir, mahina niyang tawag. Naririnig niyo ba ako?" Dahan-dahang iminulat ni Cassian ang mga mata niya. Malabo ang tingin niya sa una. Napatingin siya sa bubong na pawid, sa lampara, sa mga mukhang nakapalibot sa kanya. Nang makita niya si Leora, tila unti-unting bumarik ang alaala. "Yate," paos niyang sabi. "Lumubog," sagot ni Leora. "Nailigtas ka namin." Bigla siyang napahawak sa dibdib niya. Parang may hinahanap. "Pouch," bulong niya. "Nasaan?" Tinuro ni Nimuel ang basang jacket na nakasampay malapit sa apoy. "Ito po ba?" Halos bumangon si Cassian kahit nanhihina pa. Kinuha niya ang waterproof pouch, niyakap sandali, saka binuksan. Nang makitang buo ang laman, napapikit siya na parang sa unang pagkakataon ay nakahinga ng maluwag. Pagkatapos, ginawa niya ang bagay na hindi inaasahan ni Leora. Sa kabila ng panghihina, itinukod ni Cassian ang isang kamay sa sahig at pilit na lumuhod sa harap niya. "Sir, anong ginagawa niyo?"
Gulat na tanong ni Liora. Tumingala si Cassian. Nanginginig ang labi, mulit malinaw ang boses. Hindi lang buhay ko ang iniligtas mo. Sabi niya, iniligtas mo ang katotohanan. Nanahimik ang lahat. Binuksan ni Cassian ang pouch at inilabas ang ilang dokumentong nakalagay sa plastic sleeve. May mga pangalan, halaga ng pera, pirma at listahan ng mga benepisyaryo. Nang ilapag niya ang unang pahina sa sahig, agad na napako ang mata ni Liora sa isang pamilyar na pangalan. Odon Manalastas. Received Coastal Livelihood Assistance. 850,000 pesos. Parang huminto ang paghinga ni Liora. Tay, bulong niya. Lumapit si Mang Odon, namutla nang makita ang sariling pangalan. Wala hong natanggap kahit piso, sabi niya, halos hindi makapagsalita. I know, sagot ni Cassian. Ginamit kayo. Ginamit ang pangalan ng maraming mangingisda rito para nakawin ang pondong dapat sa inyo. Isa-isang tinignan ni Liora ang mga pahina. Naroon ang pangalan ng pamilya ni Nimuel. Naroon ang pangalan ng yumao ng mangingisdang si Katiban. Naroon ang pangalan ng ilang matandang matagal nang namumuhay sa utang. Lahat sila sa papeles ay lumalabas na nakinabang, ngunit sa totoong buhay, nanatili silang mahirap, gutom at nakayuko kay Donato. Tumayo ang balahibo ni Liora, hindi dahil sa lamig, hindi dahil sa takot sa dagat, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nasa harap niya. Si Donato. Mahina niyang sabi. Kasama siya, sagot ni Cassian. Kasama ang pinsan kong si Brixon at ang abogado kong si Selvin. Napaupo si Liora. Ang lalaking inakala niyang mayamang dayo lamang ay may dalang ebidensyang maaaring bumago ng buhay ng buong isla. At siya, isang anak ng mangingisda na buong buhay minamaliit, ang naging dahilan kung bakit hindi nalunod ang katotohanang iyon. Bakit niyo ito dala? Tanong niya. Tumingin si Cassian sa kanya. Bakit matagal ko nang hinahanap ang dahilan kung bakit may pondong lumalabas sa kumpanya namin pero walang umaabot sa mga tao? Akala ko numero lang ang ninanakaw nila. Hindi pala. Buhay pala. Nanginginig na hinawakan ni Liora ang listahan. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ama, ang pangalan ng mga kapitbahay, ang pangalan ng mga taong araw-araw niyang nakikitang nagtitinda ng isda ng palugi. Bigla niyang naalala ang pangarap niyang negosyo, ang gamot ni Yani, ang luhang pinipigilan ni Mang Odon sa tuwing wala silang pambayad sa utang. Kung buhay kayo, sabi ni Liora, hahanapin kayo nila. Oo, sagot ni Cassian. Kaya kailangan nilang maniwalang patay ako. Nagkatiginan ng lahat sa kubo. Hindi ito simpleng aksidente. At kung malalaman nilang nakaligtas ako, hindi lang ako ang babalikan nila. Kayo rin. Huminga ng malalim si Liora. Sa labas, unti-unti nang sumisilip ang unang liwanag ng umaga. Tumigil na ang ulan, nguit basa pa rin ang lupa. Ang dagat ay huminahon na parang wala itong nilamon kagabi. Ngunit sa loob ng kubo, malinaw kay Liora na hindi pa tapos ang unos. Nagsisimula pa lang ito. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang laban nila ay hindi na lamang tungkol sa presyo ng isda o sa utang kay Donato. Tungkol ito sa katotohanang matagal nang ibinaon sa ilalim ng yaman, takot at kapangyarihan. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanunood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, humupa na ang ulan sa San Aurelio, pero sa buhay ni Liora Manalastas, mas malakas na unos ang nagsisimulang gumalaw. Unos na hindi galing sa dagat, kundi sa mga taong matagal nang yumaman sa luha ng mahihirap. Kinabukasan, matapos magising si Cassian Villamoro sa lumang kubo na lapit sa Bakawan, hindi na bumalik sa dati ang takbo ng buhay ni Liora. Ang mga dokumentong inilabas ng milyonaryo mula sa waterproof pouch ay parang apoy na biglang sinindihan sa loob ng tahimik nilang mundo. Nakalista roon ang pangalan ng halos lahat ng mangingisda sa San Aurelio, mga pangalang sinasabing nakatanggap ng malaking ayuda mula sa Villamoro Maritime Group, ngunit sa totoong buhay ay ni isang sako ng yelo, ni isang bagong lambat, ni isang sentimong tulong ay hindi nila sinailan. Si Mang Odon Manalastas ay halos buong umagang hindi nagsalita. Nakaupo lang siya sa labas ng kubo, nakatitig sa dagat habang hawak ang lumang tabako na hindi naman niya sinisindihan. Nakita ni Liora ang bigat sa balikat ng ama. Hindi lang ito pagod ng katawan. Ito ay kahihiyan, galit at pagkabigla
na ginamit pala ang pangalan niya para sa krimeng hindi niya ginawa, Tay. Mahina siyang lumapit. Alam kong hindi kayo pumirma rito. Hindi agad tumingin si Mang Odon. Pero pangalan ko ang nandun, Lee. Kapag lumabas yan, sasabihin ng tao, tumanggap ako ng pera tapos nagkunwari akong mahirap. Hindi po natin hahayaang mangyari yon. Paano mo pipigilan? Tanong nito, ngayon ay lumingon na sa kanya. Namumula ang mga mata ni Mang Odon, hindi sa iyak, kundi sa pagpipigil umiyak. Si Donato ang may hawak ng palengke. Si Donato ang may kakilala sa munisipyo. Si Donato ang nagpapautang sa mga tao. Tayo? Ano ang hawak natin? Saglit na natahimik si Leora. Tumingin siya sa loob ng kubo kung saan nakahiga pa rin si Kashan, may benda sa ulo, maputla, ngulit gising. Katabi nito ang waterproof pouch na parabang kahit sugatan siya, handa siyang bantayan iyon hanggang sa huling hininga. Hawak natin ang totoo, Tay, sagot ni Leora. At sa unang pagkakataon, may ebidensya tayo. Hindi pa rin lubusang nakumbinsi si Mang Odon ngulit hindi na siya sumagot. Alam niyang may apoy na sa dibdib ng anak niya. At minsan, kapag ang apoy na iyon ay nagmula sa sobrang tagal na pang-aapi, hindi na ito basta mapapatay ng takot. Sa loob ng kubo, dahan-dahang umupo si Kashan. Narinig niya ang usapan ng mag-ama. At kahit nanghihina pa siya, malinaw sa isip niya ang susunod na kailangang gawin. Leora, tawag niya. Pumasok si Leora at agad na napansin ang pamumutla nito. Huwag mo na kayong bumangon, sabi ni Aling Corazon, kailangan niyo pang magpahinga. Wala tayong luho ng mahabang pahinga, sagot ni Kashan. Kung buhay sina Brixon at Selvin, siguradong ngayon palang kumikilos na sila. Anong gagawin natin? Una, hindi nila dapat maalaman na buhay ako. Pangalawa, kailangan nating makakuha ng kopya ng lahat ng pangalan sa listahan. Pangatlo, kailangan natin ng taong nasa loob ng kumpanya ko na mapagkakatiwalaan. Kinuha niya ang basang relo sa gilid ng papag. Hindi na gumagana iyon, ngulit may maliit na bahagi sa likod na binuksan niya gamit ang kuko. Sa loob ay may manipis na emergency contact chip. May sekretary ako sa Maynila, si Amabel Torrenueva. Matagal na siyang nagtatrabaho sa akin. Kung may taong hindi nabibili ni Brixon, siya iyon. Paano natin siya makukontakt kung hindi pwedeng malaman na buhay kayo? Tanong ni Leora. Siya lang ang makakaalam, pero kailangan nating gumamit ng lumang linya. Hindi cellphone ko, hindi kahit anong madaling matrace. Doon pumasok si Ravel Dacumos sa usapan. Si Ravel ay dating Coast Guard na matagal nang naninirahan sa gilid ng San Aurelio matapos maaksidente sa operasyon ilang taon na ang nakalipas. Tahimik siyang tao, may pilay sa kanang paa, ngunit kilala sa isla bilang lalaking marunong sa radyo, signal at mga lumang paraan ng komunikasyon sa dagat. Si Mang Odo nang tumawag sa kanya dahil alam niyang kapag usaping panganib sa karagatan at lihim na komunikasyon, si Ravel ang dapat lapitan. Kung gusto niyong makipag-usap ng hindi madaling masundan, sabi ni Ravel habang sinusuri ang chip na hawak ni Kashan, may lumang radio room sa abandonadong lighthouse. Ginagamit iyon noon ng Coast Guard bago nasira ang bagong poste. Hindi perpekto, pero kaya nating magpadala ng coded message. Mapagkakatiwalaan ba iyon? Tanong ni Kashan. Tumingin si Ravel sa kanya. Mas mapagkakatiwalaan kaysa sa maraming taong naka-Amerikana. Napatingin si Leora kay Ravel at bahagyang napangiti. Kahit mabigat ang sitwasyon, may kakaibang lakas ang dala ng mga taong handang tumulong ng hindi humihingi ng kapalit. Nang gabing iyon, habang natutulog si Yani sa bahay sa pangangalaga ni Maestra Isol de Paner, nagtungo sina Leora, Ravel at Nimuel sa lumang lighthouse. Naiwan si Mang Odon at Aling Corazon sa kubo upang bantayan si Kashan. Malakas ang hangin sa itaas ng bato, ngulit hindi na kasing bangis noong gabing lumubog ang yate. Sa bawat hakbang ni Leora, ramdam niya ang takot, pero mas malakas doon ang determinasyon. Nakakabahan ka, Nimuel? Tanong ni Leora habang bitbit ang flashlight. Oo, sagot ni Leora. Akala ko hindi ka natatakot. Ang tapang ni Nimuel,
hindi ibig sabihin walang takot. Ibig sabihin, kahit nanginginig ka, gagawin mo pa rin ang tama. Tumanggo si Nimuel at sa unang pagkakataon, nakita ni Liora na parang hindi na ito batang paslit na laging tumatakbo sa pantalan. Unti-unti na rin itong hinuhubog ng mga nangyayari. Sa lumang lighthouse, pinagana ni Ravel ang lumang aparato. Ilang minuto silang nakinig sa static bago siya makakuha ng linya. Ginamit nila ang code na ibinigay ni Cassian. Maikli lang ang mensahe. The tide carried the ledger. Contact through old channel. Trust no one near Brixon. Kinabukasan, dumating ang sagot mula kay Amabel Torrenueva. Hindi ito boses, kundi maikling encoded text na ipinadala sa lumang maritime relay. Nang mabasa ni Ravel, tumingin siya kay Liora. Ano po ang sabi? Tanong ni Liora. Binasa ni Ravel. I knew he was alive if truth survived. Send list. I will move funds quietly. Hindi lubos maintindihan ni Nimuel, kaya napakamot ito ng ulo. Ibig sabihin po? Ibig sabihin, sabi ni Liora, unti-unting umaangat ang pag-asa sa dibdib. May kakampi tayo sa Maynila. At mula roon, nagsimula ang unang hakbang ng pagbabago. Hindi nagpadala si Amabel ng perang marangya o halatang magmumula sa isang milyonaryo. Sa halip, inayos niya ang legal na paglipat ng maliit na grant mula sa isang dormant coastal livelihood fund na hindi hawak ni Brixon. Dumaan iyon sa pangalan ng isang independent foundation na matagal ng partner ng Velmoro Maritime Group, kaya hindi agad mapapansin. Ang halagang iyon ay hindi sapat para magpayaman kanino man, ngulit sapat para bumili ng bagong timbangan, ilang insulated boxes, yelo at simpleng papeles para maumpisahan ang kooperatiba. Si Liora ang pinili ni Cassian na manguna, ngulit tumanggi siya noong una. Hindi ako abogado, hindi ako negosyante, anak lang ako ng mangingisda. Sabi niya habang nasa kubo sila, nakalatag sa harap nila ang listahan ng mga kailangang gawin. Hindi lang ang anak ng mangingisda, sagot ni Cassian. Ikaw ang nakakakilala sa kanila. Ikaw ang pinagkakatiwalaan nila at higit sa lahat, ikaw ang hindi nila kayang bilhin. Paano kung magkamali ako? Magkakamali ka, mahinaong sabi ni Cassian. Pero ang mahalaga, matututo ka. Ang mga taong nagnakaw sa inyo, matagal nang nagkakamali pero hindi natutong mahiya. Napatingin si Liora sa kanya. May sugat pa rin sa noo si Cassian at minsan ay napapahawak ito sa tagiliran dahil sa sakit. Ngunit sa boses niya ay may paniniwalang hindi pa naririnig ni Liora mula sa isang mayaman. Hindi nito sinabing ililigtas siya. Ang sinasabi nito, kaya niyang tumayo. Kaya sinimulan nila ang San Aurelio Fisherfolk Cooperative. Hindi pa opisyal sa unang linggo, ngunit nagsimula sa pangarap at tiwala. Tinulungan sila ni Maestra Isolde sa pagbabasa ng dokumento at paggawa ng listahan ng mga miyembro. Si Ravel ang nag-ayos ng simpleng storage sa lumang bodega malapit sa pier. Si Aling Corazon ang nagdala ng pagkain sa mga pulong para hindi umuwi ang mga maningisda ng gutom. Si Nimuel ang taga-ubot ng sulap, taga-tawag ng tao at minsan ay taga-patawa kapag masyadong mabigat ang usapan. Sa unang pagpupulong, 20 lang ang dumating. Karamihan ay tahimik, may takot sa muka. Nasa lumang covered court sila, nakaupo sa plastic na upuan, habang si Liora ay nakatayo sa harap, hawak ang papel na ilang beses niyang binasa magdamag. Hindi ko po kayo pinipilit. Alam ko po kung bakit kayo natatakot. May utang tayo kay Donato. May pamilya tayong kailangang pakainin. Kapag hindi niya binili ang huli natin, hindi natin alam saan dadalhin ang isda. Pero habang nananahimik tayo, lalo tayong nalulubog. Isang matandang mangingisda, si Kate Bansana ang dapat magsalita, ngunit dahil pumanaw na ito noong nakaraang taon, ang anak nitong si Junelli ang tumayo. Liora, maganda ang sinasabi mo pero paano kung gantihan tayo? Paano kung hindi kami pautangin ng yelo? Paano kung harangin kami sa palengke? Huminga ng malalim si Liora. Hindi siya nagkunwaring hawak niya ang lahat ng sagot. Hindi ko po kayang ipangakong hindi tayo mahihirapan, sagot niya. Pero kaya kong ipangakong hindi ko kayo iiwan sa gitna. Kung magtatayo tayo ng sarili nating daan, dahan-dahan, sabay-sabay nating gagawin. Sa gilid, tahimik na nakaupo si Mang Odon. Habang pinakikinggan ng anak, unti-unting lumalambot ang mukha niya.
Ito ang batang minsan niyang binubuhat habang natutulog sa bangka. Ngayon, ito ang humaharap sa mga taong mas matanda pa sa kanya, hindi para magyabang, kundi para ipaalala na may dignidad pa sila. Ngulit hindi natutuwa ang lahat sa paggalaw ni Liora. Sa opisina ni Donato Villaro, galit na ibinato nito sa mesa ang balitang dala ni Mirela Quinto. Kooperatiba, singhal ni Donato. Sinong nagturo sa batang yun? Nakaupo si Mirela sa harap niya, kabyado ngulit pilit na mukhang kampante. Hindi ko po alam, pero may mga mangingisda nang dumadalo sa pulong niya. Walang pera si Liora, walang koneksyon, may tumutulong diyan. Hindi nagsalita si Mirela, ngulit naalala niya ang mamahaling hilo na minsan niyang nakita sa malapit sa kubo ng mga manalastas nang dumaan siya roon. Hindi pa siya sigurado kung kanino iyon, pero alam niyang hindi iyon bagay sa pamilya ni Liora. Bantayan mo siya, utos ni Donato. Lahat ng kilos niya, lahat ng kausap niya, at kapag may nakita kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Tumango si Mirela. Ngunit paglabas niya ng opisina, hindi niya maalis sa isip ang dating kaibigang si Liora. May inggit siya rito, oo, may pait. Ngunit may bahagi rin sa kanyang nakakaramdam ng hiya. Dahil alam niya, sa lahat ng babaeng lumaki sa hirap sa San Aurelio, si Liora lang ang nagkaroon ng lakas ng loob na labanan ng bagay na tinanggap na lang ng iba. Samantala, patuloy ang pagbuo ng kooperatiba. Sa loob ng ilang linggo, natutong humawak si Liora ng resibo, maglista ng gastos, makipag-usap sa maliit na restaurant chain sa lungsod na pag-aari ni Chef Tadeo Miral at magpaliwanag sa mga mangingisda kung bakit kailangan ng malinaw na hatian. Hindi naging madali. May araw na nagkamali siya sa bilang ng kahon. May gabing umiyak siya sa pagod dahil sabay niyang iniisip ang kooperatiba, gamot ni Yani, kaligtasan ni Cassian at galit ni Donato. Isang gabi, nadatnan siya ni Cassian sa labas ng kubo. Nakaupo sa kahoy, hawak ang notebook na puno ng numero. Akala ko ba hindi ka sumusuko? Tanong nito. Hindi ako sumusuko, sagot ni Liora, punas ang luha. Napapagod lang. Umupo si Cassian sa tabi niya. May sapat na distansya, hindi mapilit. May pagkakaiba yon, sabi niya. Ang taong napapagod, nagpapahinga. Ang sumusuko, tumatalikod. Hindi ka tumatalikod. Napatingin si Liora sa kanya. Bakit parang ang dali niyong maniwala sa akin? Hindi madali, sagot ni Cassian. Pinanood kita nung hinarap mo si Donato. Pinanood kita nung tumalon ka sa dagat kahit pwede kang mamatay. Pinapanood kita ngayon habang sinusubukan mong intindihin ang mundong matagal nilang sinadyang gawing mahirap para sa inyo. Hindi iyon basta paniniwala, Liora. Iyon ay ebidensya. Tahimik si Liora sa ilang sandali. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na kailangan niyang patunayan agad ang sarili. May taong nakakita sa kanya, hindi bilang kawawa, kundi bilang kaya. Ngunit habang lumalakas ang loob niya, lalong nagiging marahas ang kilos ng mga kalaban. Isang umaga, kumalat sa palengke ang balitang nawawala raw ang unang kita ng kooperatiba. May peking resibo na ipinakita si Mirela sa ilang tindera, sinasabing ipinangalan daw ni Liora sa sarili ang perang dapat hatiin sa mga mangingisda. Mabilis kumalat ang chismis. Ang ilang dating naniniwala sa kanya ay biglang nagduda. Liora, sabi ni Junelli sa covered court, hawak ang kopya ng peking resibo. Sabihin mo lang sa amin ng totoo. Kailangan naming malaman. Namula ang mukha ni Liora, hindi sa hiya kundi sa galit. Hindi ko kinuha ang pera, pero may resibo. Peke yan, mariing sabi ni Maestra Isolde na agad tumayo sa tabi ni Liora. Hindi ganyan ang pirma niya at mali ang petsa. Nasa akin ang totoong record. Isa-isang inilabas ni Maestra Isolde ang notebook, resibo at listahan ng bentahan. Tinulungan siya ni Amabel mula sa Maynila pamamagitan ng pagpapadala ng template kung paano gumawa ng malinaw na financial report. Sa harap ng lahat, ipinaliwanag ni Liora ang bawat halaga. Magkano ang benta, magkano ang gastos sa yelo, magkano ang natira at paano hahatiin. Habang nagsasalita siya, unti-unting nagbago ang mukha ng mga tao. Ang duda ay napalitan ng hiya. Si Mirela na nasa gilid at tahimik na nakikinig, hindi makatingin ng diretsyo. Kung may gustong magtanong, sabi ni Liora sa huli, naninginig man ang boses ay matagag ang tindig. Magtanong kayo sa harap ko, huwag sa likod ko.
Hindi ako perpekto, pero hindi ako magnanakaw. Sandaling katahimikan ang bumalot sa covered court. Pagkatapos, tumayo si Mang Udon. Ako ang anak niya, sabi niya. Kung may kasalanan ng anak ko, ako mismo ang haharap sa inyo. Pero kung kasinungalingan ito, sana matuto na tayong huwag agad maniwala sa lasong galing sa taong matagal nang kumikita sa gutom natin. Isa-isang yumuko ang ilang mangingisda. Si Juneli ang unang lumapit kay Liora. Pasensya na, sabi nito. Natatakot lang kami. Tumanggo si Liora. Alam ko, pero sana sa susunod, sabay tayong matakot. Huwag magkanya-kanya. Ang pangyayaring iyon, imbis na magpabagsak sa kooperatiba, ang lalo pang nagpatibay rito. Makalipas ang ilang araw, dumating ang unang opisyal na kontrata mula sa restaurant ni Chef Tadeo Mirang. Hindi man malaking halaga, sapat iyon para patunayang kaya nilang bumenta ng hindi dumaan kay Donato. Sa unang pagkakataon, ang mga mangingisda ay nakatanggap ng mas patas na bayad. Nagdiwang sila sa simpleng paraan. May pansit si Aling Corazon, inihaw na isda si Mang Udon, at si Yani ay nakangiti habang hawak ang maliit na papel na nakasulat, Unang Panalo ng San Aurelio. Ngunit habang masaya ang lahat, hindi napansin ni Liora na wala si Nimuel. Sa kabilang bahagi ng baan, habang pauwi sana ang binatilyo matapos maghatid ng resibo sa isang miyembro, hinarang siya ni Gomer at Lando na tauhan ni Donato. Bago pa siya makasigaw, tinakpan na niya ang bibig at isinakay sa likod ng lumang van. Sa opisina ni Donato, malamig na nakaupo si lalaki habang inilalapag sa harap niya ang takot na si Nimuel. Bata, Sabi ni Donato, dahan-dahang umiikot ang gintong singsing sa daliri. Alam kong may tinatago si Liora. At ikaw, alam kong marami kang nakikita. Wala po akong alam, nanginginig na sagot ni Nimuel. Ngumiti si Donato, ngunit walang awa ang mga mata. Kung ganon, tutulungan kitang maalala. Samantala, sa kubo malapit sa bakawan, biglang nakaramdam ng kaba si Liora nang makitang hindi pa rin bumabalik si Nimuel. Ang saya ng unang panalo ay unti-unting napalitan ng takot. Sa labas, muling lumakas ang hangin. Hindi tulad noong gabing lumubog ang yate, hindi ito babala ng bagyo sa dagat. Ito ay babala na ang kalaban sa lupa ay handa ng manakit. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito, akala ng mga taga-San Aurelio ay nagsisimula na silang makabangon dahil sa unang panalo ng kanilang kooperatiba. Ngunit minsan, kapag ang mga taong sanay mang-api ay nararamdamang nawawala na ang hawak nila sa leeg ng mga mahihirap, mas lalo silang nagiging mapanganib. Nawala si Nimuel sa diwa noong gabing dapat sanay ipinagdiriwang ng buong samahan ang unang kontrata nila kay Chef Tadeo Miral. Sa una, inakala ni Liora manalastas na baka naantala lang ang binatilyo sa pantalan, baka nakipagkwentuhan sa ibang mangingisda, o baka dumaan sa bahay nila para kumuha ng tuyong damit. Ngunit nang lumalim ang gabi at hindi pa rin ito bumabalik, unti-unting nabura ang ngiti sa mukha ng lahat. Hindi ganyan si Nimuel, sabi ni Liora habang hawak ang lamparang degas. Kahit malikot yon, nagsasabi yun kung saan pupunta. Nasa labas sila ng lumang kubo malapit sa bakawan. Si Mang Udon ay paikot-ikot, hindi mapakali. Si Aling Corazon ay tahimik na nagdarasal, habang si Maestra Isol de Paner naman ay sinusubukang alalahanin kung saan huling nakita ang bata. Si Cassian Velmoro, kahit hindi pa ganap na magaling ang sugat sa ulo, ay nakatayo sa gilid ng pintuan, seryoso ang mukha. Ano ang huling pinuntahan niya? Naghatid siya ng resibo kay Junali, sagot ni Maestra Isolde. Pagkatapos nun, sabi niya dadaan siya sa lumang kalsada sa likod ng palengke para mas mabilis makabalik. Nanigas si Rabel Dacumos nang marinig iyon. Kararating lang niya mula sa lighthouse, dala ang isang maliit na radyo at lumang flashlight. Likod ng palengke, malapit yun sa bodega ni Donato. Napahawak si Liora sa dibdib. Hindi. Walang gustong magsabi ng diretsyo, ngunit pare-pareho nilang naisip. Si Donato Villaro ang may pinakamalaking dahilan para saktan si Nimuel. Bata ito, madaling takutin, at alam ng lahat na madalas itong kasama ni Liora. Kung may taong gustong malaman kung may tinatagong lihim ang pamilya Manalastas, si Nimuel ang isa sa unang tututukan nila. Pupunta ako ron, sabi ni Liora,
agad na humagbang. Hinawakan siya ni Mang Odon sa braso. Hindi ka susugod ng mag-isa. Hindi ko siya iiwan, tay. Bata pa si Nimuel. Nadamay siya dahil tumulong siya sa atin. Alam ko. Sagot ni Mang Odon, nanginginig ang boses. Pero kung padalos-dalos ka, baka dalawa kayong hindi na makauwi. Lumapit si Ravel. Tama ang tatay mo. Hindi tayo basta pupunta sa bodega ni Donato ng walang plano. Kung naroon si Nimuel, may bantay. At kung may bantay, ibig sabihin inaasahan nilang may susunod. Huminga ng malalim si Liora. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang isigaw ang pangalan ni Nimuel sa buong bayan. Mulit natutunan niya sa mga nakaraang linggo na ang tapang ay hindi palaging pagsugod. Minsan, ang tapang ay ang pagpipigil sa sarili para makapag-isip ng tama. Ano ang plano? Tanong Iliora kay Rabel. May lumang daanan sa likod ng bodega. Dati yung dinadaanan ng mga truck na nagdadala ng yelo. Sarado na ngayon, pero may buta sa bakod malapit sa kanal. Ako ang pupunta roon. Ikaw, Liora, hindi ka basta papasok agad. Hindi pwede. Ako ang hinahanap nila. Kaya nga hindi ka dapat basta magpakita. Marini sagot ni Rabel. Gagamitin kanilang pain. Sumingit si Aling Corazon. Hawak ang lumang bayong. Ako ang lalapit sa harap. Napatingin silang lahat sa matanda. Nay Corazon, delikado. Ano ba naman ang paghihinayalan ng matandang hilot na naghahanap ng halamang gamot? Sagot nito. Matagal ko nang alam ang mga damuhan sa likod ng bodega. Magpapanggap akong may kinukuha. Kung may tao roon, makikita ko. Hindi namin kayong pwedeng hayaang. Anak, putulin Aling Corazon. Hindi lang ikaw ang marunong magmahal sa batang yon. Si Nimuel, ilang beses nang nag-igib ng tubig sa akin kahit hindi ko hinihingi. Kung may gagawin ako, gagawin ko. Natahimik si Liora. Sa oras na iyon, mas naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang dating laban niya at ng pamilya niya ay naging laban na rin ng mga taong matagal na nanahimik. Nang gabing iyon, gumalaw sila ng maingat. Si Mang Odon ang nagbantay kay Cassian sa kubo kahit pilit na gustong sumama ng milyonaryo. Hindi pa pwedeng malaman ni Donato na buhay ito. Si Maestra Isolde ang nagpunta sa bahay ni Yani upang tiyaking ligtas ang bata. Si Rabel, Liora at Aling Corazon naman ang nagtungo sa likod ng palengke. Tahimik ang bayan. Sarado na ang karamihan sa tindahan, ngunit may ilaw pa sa opisina ni Donato sa itaas ng cold storage. Sa malayo, naririnig ang ugong ng makina ng freezer at paminsan-minsang tahol ng aso. Lumapit si Aling Corazon sa harap ng bodega. Kunwari, nakayuko at naghahanap ng dahon sa gilid ng kalsada. Nang makita siya ng isang tauhan ni Donato na si Gomer, agad itong sumigaw. Hoy matanda, anong ginagawa mo dyan? Napahawak si Aling Corazon sa baywang at umarte na parang inis. Aba bata, kung makasigaw ka akala mo may ninanakaw ako. Naghahanap ako ng sambong, sumakit ang tiyan ng apo ni Luming. Walang sambong dyan, umalis ka na. Ano ka ba, mas marunong ka pa sa hilot? Sagot ni Aling Corazon, saka kunwaring nagpatuloy sa paghahanap. Habang abala si Gomer sa kanya, nakalusot sina Ravel at Liora sa likod ng bodega. Totoo ang sinabi ni Ravel, may butas sa lumang yero malapit sa kanal. Mabaho, maputik at masikip, ngunit nagkasya sila. Sa loob, madilim ang likod ng bodega, ngunit may maliit na liwanag mula sa siwang ng pinto. Mula roon, narinig ni Liora ang mahinang higbi. Nimuel! Bulong niya. Pinigilan siya ni Ravel sa balikat. Sandali. Dahan-dahan silang sumilip. Nakita nila si Nimuel na nakaupo sa sahig, nakatali ang mga kamay sa likod ng lumang upuan. May pasa ang pisngi nito, ngunit gising siya. Sa harap niya ay si Lando, isa pang tauhan ni Donato, habang hawak ang isang pasong tubig na parang ipinagdadamot. Sabihin mo na kung sino ang lalaking tinatago ni Liora. Hindi kami bobo. May nakita si Mirela na mamahaling relo sa may kubok. Kanino yon? Wala akong alam, sagot ni Nimuel, naminginig mulit pilit na matatag. Bata ka pa para magpakatapang. Mas bata po ako para matutong maging traidor. Nanikip ang dibdib ni Liora. Gusto niyang mapasigaw, ngulit kinagat niya ang labi para pigilan ng sarili. Si Nimuel, na dati laging nagbibiro at tumatakbo sa pantalan, ay nakatali ngayon dahil sa kanila.
Lumapit si Ravel sa tenga niya at bumulong. Pag pinatay ko ang ilaw sa labas gamit ang breaker, magkakagulo. Putulin mo ang tali niya. Diretso kayo sa butas. Huwag kang hihinto. Tumanggo si Liora. Ilang sandali pa, biglang namatay ang ilaw sa bodega. Nagmura si Lando. Ano yun? Sumugod si Liora sa dilim. Gamit ang maliit na kutsilyong panglinis ng isda na dala niya, pinutol niya ang tali ni Nimuel. Ate Liora! Halos maiyak na bulong nito. Tumayo ka! Bilis! Narinig nila ang yabag ni Lando pabalik. Ngunit bago sila mahuli, lumitaw si Ravel mula sa likod ng mga kahon at hinampas ng kahoy ang kamay ni Lando dahilan para mabitawan nito ang flashlight. Hindi na nag-aksaya si Liora. Hinila niya si Nimuel palabas sa butas ng yero. Sumunod si Ravel, pilay man ay mabilis kumilos. Sa labas, nagpapanggap pa ring nakikipagtalo si Aling Corazon kay Gomer. Sabi ko sa'yo, sambong ito. Dahon ng bayabas yan. Ano ngayon kung bayabas? Pareho namang dahon. Nang makita ni Aling Corazon na nakalabas na sina Liora at Ravel, bigla niyang inihagis ang laman ng bayong sa mukha ni Gomer. Patuyong dahon, luta at kaunting abo. Napasigaw ang lalaki habang nagtakbuhan sila papunta sa makitib na eskinita. Hindi sila huminto hanggang makarating sa lumang bahay ni Ravel malapit sa dalampasigan. Doon tuluyang napaupo si Nimuel at imiyak. Hindi na niya kinayang magpakatapang. Pasensya na ate, hindi ko sinabi. Kahit tinakot nila ako, hindi ko sinabi. Lumuhod si Liora sa harap niya at yinakap siya. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Kami ang dapat humingi sa'yo. Nadamay ka dahil sa laban namin. Labang ko rin ito, sagot ni Nimuel habang imiiyak. Ginamit din nila pangalan ng tatay ko sa listahan, di ba? Kahit patay na siya. Hindi nakapagsalita si Liora. Hangsalip ay mas hinigpitan niya ang yakap sa bata. Ngunit may mahalagang dala si Nimuel. Habang nakakulong siya sa bodega, narinig ni Limuel ang usapan ni Donato at Brixon sa telepono. May planong ipatawag ang mga mangingisda sa munisipyo sa loob ng 2 araw para papirmahin sa isang kasunduan. Ang kasunduang iyon ay kunwari para sa development project. Nang baybayin, ngunit sa totoo, bibigyan ito ng karapatan ng kumpanya ni Donato at ng mga kakampi ni Brixon na kontrolin ang pantalan, cold storage at bahagi ng dalampasigan ng San Aurelio. Kapag napirmahan yon, sabi ni Ravel, hindi lang presyo ng isda ang hawak nila, pati mismong baybayin mapapasa kamay nila. Kinaumagahan, dinala nila ang balita kay Kasyan. Maputla pa rin siya, ngunit iba na ang mga mata niya. Wala na roon ng pag-aalinlangan. Naintindihan niyang hindi na sapat ang magtago. Kailangan kong lumabas, sabi niya. Hindi pa pwede, sagot ni Liora. Kapag nalaman nilang buhay kayo, Liora, iyon mismo ang kailangan nilang malaman sa tamang oras, putol ni Kasyan. Si Brixon ay naghahanda ng ideklara kung patay. Kapag nagtagumpay siya, makukuha niya ang kontrol ng Vilmoro Maritime Group. Kapag nakuha niya iyon, gagamitin niya ang pangalan ng kumpanya para gawing legal ang pagnanakaw nila sa San Aurelio. Pero delikado. Oo, pero mas delikado kung hahayaan natin siyang manalo habang nagtatago ako. Natahimik si Liora. Alam niyang tama ito, ngunit may takot sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Marahil dahil sa mga nakaraang linggo, hindi na lang kasya ng milyonaryong iniligtas niya. Isa na itong taong nakasama niya sa pagbuo ng pag-asa, taong nakakita sa kanya sa oras ng pagod at hindi siya minaliit. Hindi kayo lalabas ng mag-isa, sabi niya. Hindi ako lalabas para magpabida, sagot ni Kasyan. Lalabas ako para iharap ang ebidensya. At ikaw, Liora, kailangan mong magsalita para sa mga taong ginamit nila. Dumating ang araw ng press conference ni Brixon Vilmoro sa isang hotel sa lungsod. Malayo ito sa San Aurelio, ngunit maraming media ang dumalo dahil usap-usapan ng paglubog ng yate at pagkawala ni Kasyan. Nakasuot ng itim na suit si Brixon, may pilit na lungkot sa mukha habang nasa tabi niya si Attorney Selvin Arandia. Nasa harap din ng ilang board members ng Vilmoro Maritime Group. Ang pinsan kong si Kasyan, panimula ni Brixon sa mikropono, ay isang mabuting tao. Ngunit kailangan na naming tanggapin ang posibilidad na hindi na siya babalik. Para sa katatagan ng kumpanya, kailangan naming... Biglang bumukas ang pinto sa likod ng hall. Napalingon ng lahat.
Pumasok si Cashan Velmoro, nakasuot ng simpleng madilim na jacket, may benda pa ang noo, ngulit tuwid ang tindig. Sa tabi niya si Liora, simple ang suot, ngulit matatag ang mukha. Kasama rin si Ravel, Amabel Torrenueva, Mang Odon, Maestra Isolde at ilang mangingisda mula San Aurelio. Nagkagulo ang buong silid, sunod-sunod ang flash ng kamera. Napaatras si Brixon na parabang nakakita ng multo. Si Selvin naman ay namutla, ngunit mabilis na nagkunwaring kalmado. Cashan, sabi ni Brixon, halos pabulong, buhay ka. Tumigil si Cashan sa gitna ng hall. Pasensya na akong naistorbo ko ang sarili kong lamay. Nagbubulungan ng mga tao. Si Brixon ay napilitang tumawa. Pinsan, salamat at ligtas ka. Nag-aalala kami. Tumigil ka, malamig na sabi ni Cashan. Tumahimik ang lahat. Humakbang si Cashan papunta sa mikropono. Hindi ako narito para pag-usapan lang ang aksidente sa yate. Narito ako para sabihin na hindi iyon aksidente. At narito ako para ilabas ang ebidensya ng pagnanakaw sa pondong dapat sanay napunta sa mga mangingisda ng San Aurelio. Lumapit si Amabel at ibinigay ang folder. Inilabas ni Cashan ang mga kopya ng ledger, bank transfers at listahan ng peking benepisyaryo. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liora. Pero hindi ako ang pinakamahalagang magsasalita rito. Nagulat si Liora ngang ibigay sa kanya ang mikropono. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman niya ang bigat ng lahat ng mata sa kanya. Hindi siya nasanay sa kamera. Hindi siya nasanay sa hotel na may malamig na hangin at makintab na sahig. Naalala niya ang palengke, ang kahon ng isda, ang pangmamaliit ni Donato, ang takot ni Mang Odon, ang pasa sa mukha ni Nimiwel. Huminga siya ng malalim. Ako po si Liora Manalastas. Anak po ako ng mangingisda. Nung una akala ko ang problema lang namin ay mababang presyo ng isda. Akala ko normal lang na mangutang, yumuko at magpasalamat kahit niloloko kami. Pero nung nakita namin ang mga dokumentong ito, nalaman naming hindi pala kami tamad, hindi pala kami malas, ninakawan kami. Tahimik ang buong silid. Ginamit ang pangalan ng tatay ko. Ginamit ang pangalan ng mga patay na mangingisda. Ginamit ang pangalan ng mga pamilyang walang kalaban-laban. At habang lumalabas sa papeles na tinulungan kami, sa totoong buhay, may mga batang hindi kayang bumili ng gamot. May matatandang sumusuong sa dagat kahit mahina na. At may mga pamilyang kinakain ng hiya dahil wala silang magawa. Biglang tumayo si Selvin. This is emotional manipulation. Wala kayong sapat na legal basis. Meron, putol ni Amabel. Saka inilabas ang Digital Audit Trail. At may kopya na ang Corporate Legal Compliance, National Bureau Investigators at media partners bago pa magsimula ang press conference na ito. Namula ang mukha ni Selvin. Si Brixon naman ay tila nawalan ng dugo sa mukha. Kasi yan, pag-usapan natin ito privately. Gaya ng pag-uusap ninyo nang iniwan mo akong mamatay sa yate? Tanong ni Kasyan. Nagkaroon ng malakas na bulungan. Hindi na nakapagsalita si Brixon. Ngulit hindi pa tapos ang laban. Ilang oras matapos ang press conference, gumanti si Selvin. Inilabas niya sa ilang kakamping online pages ang peking dokumentong nagsasabing si Mang Odon Manalastas mismo ay tumanggap ng malaking bahagi ng ayuda. Mabilis kumalat ang balita. May mga taong nagsimulang magduda. May ilang nagsabing baka ginagamit lang ni Liora ang issue para sumikat. Sa San Aurelio, masakit iyon para kay Mang Odon. Nang bumalik sila sa isla, may ilang kapitbahay na hindi agad makatingin sa kanya. Ang dating simpleng mangingisda ay biglang naging laman ng tsismis. Tay, sabi ni Liora nang makita niya itong nakaupo sa harap ng bahay. Huwag niyo pong dibdibin ang sinasabi nila. Hindi ko iniisip ang sarili ko, sagot ni Mang Odon. Iniisip ko ikaw. Nadadamay ka dahil pangalan ko ang ginamit nila. Hindi tayo titigil. Tumayo si Mang Odon. Sa gabing iyon, tinawag niya ang mga mamingisda sa covered court. Marami ang dumating. May naniniwala, may nagdududa, may natatakot. Sa harap ng lahat, tumayo si Mang Odon. Hindi siya bihasang magsalita. Naninginig pa ang kamay niya. Ngulit nang magsimula siya, buong buhay ng pang-aapi ang lumabas sa boses niya. Kung may kasalanan ako, sabi niya, iyon ang sobrang tagal kong nananahimik. Nang takutin kami ni Donato, nanahimik ako.
nang bilhin niya ng palugi ang huli namin, nanahimik ako. Nang gamitin ang pangalan ko, hindi ko alam. Pero ngayon, hindi na ako mananahimik. Wala akong tinanggap na 850,000. Kung meron man akong tinanggap sa buhay, iyon ay pagod, alat at takot. Pero simula ngayon, isusuka ko na ang takot na iyon. Isa-isang tumayo ang ibang mangingisda. Si Junelli, si Katimo, si Aling Perla na matagal nang nagtitinda ng tuyo. Lahat sila may kwento. Lahat sila may pangalan sa listahan. Lahat sila walang natanggap. Doon nagsimulang gumuho ang maskara ni na Donato, Brixon at Selvin. Kinabukasan, dumating sa San Aurelio ang mga imbestigador. Pansamantalang ipinasara ang ilang bahagi ng cold storage ni Donato habang sinusuri ang mga papeles at transaksyon. Nagwala si Donato, sinisigawan ng mga tauhan ngunit wala na siyang dating lakas. Ang dating mga taong takot tumingin sa kanya ay nakatayo na ngayon sa harap ng kanilang bahay. Pinapanood siyang pagpawisan. Akala nyo tapos na ito. Sigaw ni Donato kay Liora nang magkaharap sila sa labas ng palengke. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang mga kakilala ko. Hindi umatras si Liora. At hindi nyo alam kung gaano katagal nang naghihintay ang mga tao rito na mawala ang takot nila sa inyo. Pansamantalang nakatakas sina Brixon at Selvin gamit ang mga koneksyon nila sa lungsod, ngunit hindi na nila kayang linisin ang pangalan nila. Naka-freeze ang ilang account, iniimbestigahan ng board, at si Cassian, sa kabila ng kaguluhan, ay muling kinilala bilang lehitimong pinuno ng Velmoro Maritime Group. Ilang araw matapos ang unang pagdinig, kinausap ni Cassian si Liora sa tabing dagat. Hapon iyon, at ang kulay ng langit ay kahel na unti-unting lumulubog sa tubig. Hindi tulad noong una silang nagkita, wala nang yate sa malayo. Mga bangkana ng mga mangingisda ang makikita, isa-isang bumabalik dala ang huli. May gusto akong ialok sa iyo, sabi ni Cassian. Napatingin si Liora. Kung pera yan bilang bayad sa pagliligtas ko sa inyo, ayoko. Ngumiting bahagya si Cassian. Alam kong sasabihin mo yan. Hindi ito bayad. Scholarship at training sa Maynila. Social Enterprise Management. Para mas mapalakas mo ang kooperatiba. Natahimik si Liora. Hindi ko kayang iwan ang isla. Hindi mo kailangang iwan. Pwedeng bumalik ka. Pwedeng matuto ka muna tapos gamitin mo yun dito. Hindi kita binibigyan ng pangarap, Liora. Tinutulungan ko lang kitang abutin ng matagal mo ng hawak. Tumingin si Liora sa dagat. Naalala niya ang batang si Yani na nangarap ng bahay na hindi tumutulo ang bubong. Naalala niya si Mang Odon na halos mapatid ang katawan sa pangingisda. Naalala niya ang unang araw sa palengke nang tinawag siyang anak lang ng mangingisda. Ngayon, may oportunidad sa harap niya. Hindi madali, hindi sigurado, pero totoo. Pag-iisipan ko, sagot ni Liora. Tumanggo si Cassian. Yun lang ang hinihingi ko. Sa di kalayuan, naririnig ang tawanan ng mga mangingisda habang inaayos nila ang huli. Hindi pa tapos ang kaso, hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang San Aurelio ay hindi na parang bayang nakayuko. At si Liora Manalastas, ang dalagang anak ng mangingisdang minsang sinabihang hanggang buhat lang ng kahon ng kaya, ay nakatayo ngayon sa dalampasigan na may hawak na posibilidad ng kinabukasang siya mismo ang pipili. Bago tayo magpatuloy sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi na lang natin susundan kung paano lumaban si Liora Manalastas, kundi kung paano niya pinili ang klase ng buhay na karapat-dapat sa kanya, hindi bilang babaeng iniligtas ng mayaman, kundi bilang babaeng nagligtas, bumangon at nagbukas ng daan para sa buong bayang minsang pinatahimik ng takot. Lumipas ang 2 taon mula nang tumayo si Liora sa tabing dagat kasama si Cassian Velmoro at pag-isipan ang alok nitong scholarship sa Maynila. Sa loob ng 2 taong iyon, maraming nagbago sa Isla San Aurelio, ngunit walang pagbabagong dumating ng biglaan. Walang himala, isang gabing nagpabago sa lahat.
Ang bawat pag-angat ay dumaan sa pawis, puyat, pagdududa, away sa pulong, mga resibong kailangang ayusin at mga taong kailangang muling turuang magtiwala. Tinanggap ni Liora ang training sa Maynila, ngulit malinaw sa kanya ang kondisyon. Babalik siya sa San Aurelio. Sa unang buwan niya sa lungsod, halos gabi-gabi siyang umiiyak sa maliit na kwartong inuupahan niya malapit sa training center. Hindi siya sanay sa ingay ng mga sasakyan, sa bilis ng mga tao, sa mga salitang pangnegosyo na parang ibang wika sa unang pakinig. Ngulit tuwing naiisip niyang sumuko, binubuksan niya ang maliit na notebook na bigay ni Yani. Sa unang pahina nito ay nakasulat sa batang sulat kamay, "Ate, aralin mo lahat para hindi na tayo lolokohin." Iyon ang naging lakas niya. Sa San Aurelio, habang nasa Maynila si Liora, hindi natigil ang kooperatiba. Si Mang Odon, kahit hindi na kasing lakas tulad noon, ay naging tagapag-ayo ng mga mangingisda. Si Maestra Isolde Paner ang tumulong sa pagre-record ng kita at gastos. Si Ravel Dacumos ang nagbabantay sa proseso ng paghahatid ng mga isda sa lungsod. Si Aling Corazon Bagtas naman, na dati hilot at tindera ng halamang gamot, ay naging parang ina ng buong samahan. Tagapagpakalma kapag may nag-aaway, tagapagluto kapag may pulong, at tagapagpaalala na ang tagumpay ay walang saysay kung mawawala ang malasakit. Si Nimuel Sadiwa, na minsang dinukot dahil sa katapatan niya kay Liora, ay naging mas seryoso sa buhay. Sa tulong ng scholarship fund na inayos ni Cassian at ng kooperatiba, nakapag-aral siya bilang maritime scholar. Hindi na siya basta batang bangkero na tumatakbo sa pantalan. Unti-unti siyang nagiging binatang may pangarap na balang araw ay mamuno sa sariling rescue team ng isla. Si Yani naman, ang kapatid ni Liora, ay lumakas na ang katawan. Dahil sa maayos ng kita ng pamilya at regular na pagpapagamot, hindi na ito madalas hinihingal. May mga araw pa rin kailangan niyang magpahinga, ngunit hindi na tulad noon na bawat ubo ay parang takot na takot silang lahat. Isang umaga, nang makita ni Liora ang kapatid na tumatakbo sa buhanginan kasama ang ibang bata, nakaupo siya sa gilid ng bangka at tahimik na umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas may bagay na matagal niyang ipinagdarasal na unti-unti nang natutupad. Pagbalik ni Liora mula sa Maynila, hindi siya bumalik na mayabang o nagmamarunong. Bumalik siya na may dalang mga plano, folder ng proposals, simpleng laptop na pinag-ipunan ng kooperatiba, at mas malinaw na paniniwala sa kakayanan ng mga taga San Aurelio. Sa unang pagpupulong niya matapos ang training, nakatayo siya sa parehong covered court kung saan minsan siyang pinagdudahan dahil sa peking resibo. "Hindi ko po dala ang sagot sa lahat," sabi niya sa harap ng mga mangingisda. "Pero dala ko po ang mga natutunan ko. At kung papayag kayo, hindi na tayo magiging kooperatibang na basta nakaligtas lang. Magiging kooperatiba tayong lalago." Mula roon, unti-unti nilang itinayo ang mas maayos na sistema. Ang dating lumang bodega ay napalitan ng sariling cold storage ng San Aurelio Fisherfolk Cooperative. Hindi ito kasing laki ng pag-aari noon ni Donato Villarol, ngunit malinis, legal at pag-aari ng samahan. Nagkaroon sila ng malinaw na kontrata hindi lang kay Chef Tadeo Miral, kundi pati sa ilang paaralan, maliliit na hotel at palengke sa Karatig-Bayan. Ang bawat piso ay nakasulat. Ang bawat bayad ay may resibo. Ang bawat miyembro ay may karapatang magtanong. Sa unang pagkakataon, hindi na kailangang yumuko ng mga mangingisda para lang maibenta ang huli nila. Ngunit habang lumalago ang San Aurelio, hindi patapos ang kaso laban kina Donato, Brixon at Selvin. Si Donato ay pansamantalang nakalaya habang dinidinig ang kaso. Humina na ang kanyang kapangyarihan, ngulit hindi pa nawawala ang kapal ng mukha.
Ang kanyang cold storage ay halos wala ng kliyente at maraming dati niyang tauhan ang lumipat na sa kooperatiba. Si Brixon Velmoro naman ay nagtago sa lungsod, palipat-lipat ng tirahan habang ginagamit ang natitirang pera para kumuha ng abogado. Si Attorney Selvin Arandia, kahit suspendido na sa ilang legal na dealings, ay desperado pa ring linisin ang pangalan niya. At dahil desperado sila, gumawa sila ng huling hakbang. Isang gabi, habang inaayos ni Liora ang mga papeles sa opisina ng kooperatiba, dumating si Mirela Quinto. Malaki ang pinagbago nito sa loob ng 2 taon. Wala na ang dating yabang sa mukha. Hindi na rin kasing kinis at kasing ayos ang dating porma niya noong nagtatrabaho pa kay Donato. Matapos mabunyag ang maraming kasinungalingan, iniwasan siya ng ilan sa bayan. Hindi siya agad pinatawad ng mga tao, lalo na ni Liora, ngunit hindi rin siya pinalayas. Nagtatrabaho siya ngayon sa palengke, tahimik, mababa ang tingin, at madalas tumutulong sa pagbubuhat ng paninda kahit walang kapalit. Liora? Mahina niyang tawag mula sa pintuan. Napatingin si Liora. Mirela? Gabing-gabi na. Bakit? Nanginginig ang kamay ni Mirela habang inilabas ang isang maliit na sobre. Pinapunta ko ni Selvin kanina. May mensahe rin mula kay Brixon. Gusto nilang kunin ko ang original copies ng ilang dokumento dito sa opisina. Kapalit daw, bibigyan nila ako ng pera at tutulungan akong umalis sa San Aurelio. Nanahimik si Liora. Tinignan niya ang sobre, pagkatapos ay ang mukha ng dating kaibigan. Hindi madali para sa akin nakalimutan ang ginawa mo, sabi ni Liora. Alam ko, sagot ni Mirela, tumulo ang luha. Hindi ko hinihinging kalimutan mo. Gusto ko lang tumulong ngayon, kahit huli na. Kinuha ni Liora ang sobre. Sa loob ay may sulat, oras ng tagpuan at halagang ipinangako kay Mirela. May pangalan ni Selvin at may pahiwatig kung nasaan nagtatago si Brixon. Kinabukasan, dinala ni Liora ang sobre kina Cassian, Amabel Torrenueva at Ravel. Si Cassian ay madalas nang bumalik-balik sa San Aurelio hindi bilang tagapag-utos kundi bilang investor at legal na katuwang ng kooperatiba. Sa 2 taon, lalong naging malinaw ang respeto niya kay Liora. Hindi niya ito pinilit sa anumang bagay kahit matagal nang halata sa mga mata niya ang nararamdaman. Kung totoo ito, sabi ni Amabel habang sinusuri ang sulat, maaari nating gamitin ito para patunayan ang witness tampering at obstruction. Pero kailangan ni Mirela na tumistigo, dagdag ni Cassian. Tumunggo si Liora. Handa raw siya. Timingin si Ravel sa kanya. Ikaw, handa ka bang harapin ulit sila? Saglit na tumingin si Liora sa labas. Sa pantalan, tawa niya ang mga bangkang isa-isang bumabalik. Hindi na sila kasing takot gaya noon. May mga batang naglalaro sa gilid. May mga asawang naghihintay na may dalang bilaw. May mga matatandang nakaupo sa lilim, pinapanood ang dagat na hindi na parang kaaway, kundi kabuhayan na sa wakas ay hindi na hawak ng isang mapang-abusong tao. Dumating ang huling pagharap sa korte makalipas ang ilang linggo. Puno ang silid. Naroon ang mga mangingisda ng San Aurelio, sina Mang Odon, Yani, Nimuel, Aling Corazon, Maestra Isolde, Ravel, Amabel, Cassian at maging si Chef Tadeo na tumayong saksi sa legal na operasyon ng kooperatiba. Sa kabilang panig, nakaupo sina Donato, Brixon at Selvin. Wala na ang dating yabang sa kanila, ngulit naroon pa rin ang pagtatangka na iligtas ang sarili. Unang tumistigo si Mirela. Nanginginig siya harap sa hukom, ngunit hindi siya umatras. Totoo pong ginamit ako ni Donato para sirain ang pangalan ni Liora Manalastas. Sabi niya, ako po ang nagpakalat ng peking resibo noon at kamaikalan, sinubukan po akong utusan ni na Attorney Selvin Arandia at Brixon Velmoro na magnakaw ng dokumento mula sa kooperatiba. Ginagawa mo lang yan para iligtas ang sarili mo, sigaw ni Selvin. Pinatahimik siya ng hukom. Sunod na tumayo si Amabel at inilabas ang Digital Audit Trail.
bank transfers, forged acknowledgements, email records at hidden approvals mula sa opisina ni Brixon. Ipinakita niya kung paanong dumaan ang pera sa ilang dummy suppliers bago napunta sa mga account na konektado kina Donato at Selvin. Tumistigo rin si Maestra Isolde, dala ang talaan ng mga pamilyang ginamit ang pangalan. Si Rabel ay nagsalita tungkol sa pagdukot kay Nimuel at sa planong kontrolin ng baybayin. Si Nimuel, kahit kabado, ay tumayo rin. Tinakot nila ako, sabi ng binata, pero mas natakot akong lumaki sa lugar na kailangang mangsinungaling para lang mabuhay. Nang si Mang Odon ang tumayo, tahimik ang lahat. Ako po si Odon Manalastas, sabi niya. Sa papel, lumalabas na tumanggap ako ng malaking halaga. Pero sa totoong buhay, may mga gabing tubig at asin lang ang ulam namin. Kung natanggap ko ang perang iyon, sana hindi namatay ang asawa ko nang hindi na ipapagamot ng maayos. Sana hindi lumaki ang anak kong si Leora na kailangang pasanin ang responsibilidad na dapat sa akin. Ang ninakaw nila sa amin ay hindi lang pera, panahon po, dangal, buhay. Maraming napayuko sa loob ng korte. Si Leora na nakaupo sa likod, pinisilang kamay ni Yani. Sa huli, si Leora ang tinawag. Tumayo siya. Simple ang suot. Nakatali ang buhok. Walang alahas maliban sa maliit na kwintas ng ina. Hindi na siya ang dalagang nanginginig sa palengke habang kinukutya ni Donato. Hindi na siya ang babaeng takot magkamali sa harap ng mga tao. Siya na mayon ang boses ng San Aurelio. Miss Manalastas, tanong ng abogado, ano ang nais mong sabihin sa korte? Huminga ng malalim si Leora. Lumaki po akong iniisip na mahirap kami dahil iyon ang kapalaran namin. Pero natutunan ko pong maraming mahirap ang lalong naghihirap dahil may taong sinasadyang gawing negosyo ang kahinaan nila. Noong nailigtas ko si Cassian Velmoro sa dagat, akala ko buhay lang niya ang naiahon ko. Hindi ko alam na kasama pala roon ang katotohanang matagal nang nilunod. Hindi po ako nandito para magmukhang bayani. Nandito ako para sabihin na ang mga taong nasa listahang iyon ay hindi numero. Sila ay ama, ina, anak, balo, ulila at mangingisdang nagtrabaho ng marangal. Tumingin siya kina Donato, Brixon at Selvin. Matagal nyo kaming pinaniwalang maliit kami. Pero ang totoo, kayo ang lumiit sa bawat kasinungalingang pinili ninyo. Ilang buwan matapos ang huling pagdinig, lumabas ang hatol. Si Donato Villaro ay napatunayang guilty sa pandaraya, pananakot, illegal detention kaugnay sa pagdukot kay Nimuel at pagnanakaw ng pondong nakalaan sa komunidad. Si Selvin Aranja ay nawalan ng lisensya bilang abogado at nahatulan sa falsification, obstruction at conspiracy. Si Brixon Velmoro ay napatunayang may pananagutan sa corporate fraud, attempted murder kaugnay sa sinadyang pagsabotahe sa yate at pagtatangkang agawin ng kontrol ng kumpanya gamit ang peking death declaration ni Cassian. Hindi nagsigawan ng mga taga San Aurelio nang marinig ang hatol. Walang marangyang palakpakan. Marami sa kanila ang umiyak lang ng tahimik. Dahil ang hustisya, kapag matagal mong hinintay, hindi laging parang piyesta. Minsan, parang malalim na hininga sa wakas na ilabas mo matapos ng maraming taon ng pagkakasakal. Pagkalipas ng 1 taon, opisyal nang binuksan ang bagong pantalan ng San Aurelio. Hindi ito ipinangalan kay Cassian, hindi rin kay Leora. Ipinangalan ito sa pantalan ng malayang mangingisda bilang pag-aalala sa lahat ng taong minsang yumuko, ngulit natutong tumindig. May maliit na plaka kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga pamilyang ginamit sa peking listahan, hindi bilang biktima, kundi bilang bahagi ng kasaysayan ng pagbangon. Si Yani, na mas malusog na ngayon, ang nag-abot ng gunting kay Mang Odon para sa ribbon cutting. Nanginginig ang kamay ng matanda, kaya inalalayan siya ni Leora. Tay, bulong niya, kayo ang pumutol. Umiling si Mang Odon, puno ng luha ang mata. Tayong lahat anak. Sabay nilang ginupit ang laso. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Cassian kay Leora. Hindi na siya estrangherong natagpuan sa dagat. Hindi na rin siyang lalaking may dalang lihim sa waterproof pouch. Isa na siyang taong pinili ang katotohanan kahit kapalit nito ang pagbagsak ng sariling pamilya. May sasabihin ako, mahina sabi niya. Napangiti si Leora.
Parang seryoso ka. Matagal ko nang gustong sabihin pero hinintay kong hindi na magulo ang paligid mo. Ayokong isipin na utang na loob o bahagi ng tulong o epekto ng lahat ng pinagdadaanan natin. Tumahimik si Liora. Tumingin si Cassian sa dagat bago muling humarap sa kanya. Mahal kita, Liora. Hindi dahil iniligtas mo ko, kundi dahil nakita kong iligtas mo ang sarili mo, ang pamilya mo, at ang bayang hindi mo binitawan kahit ilang beses kang sinaktan. Matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa paligid, maririnig ang tawanan ng mga bata, tunog ng alon, at boses ni Aling Corazon na pinapagalitan si Nimuel dahil kumakain na naman ng pansit bago magsimula ang programa. Cassian, sabi ni Lioma, mahal din kita. Pero kailangan mong maintindihan, hindi ako aalis sa San Aurelio para lang maging asawa ng mayaman. Ngumiti si Cassian, hindi ko hihilingin iyon. Hindi ako titira sa mundong kailangan kong lumiit para magkasya. Hindi kita minahal para paliitin ka, sagot niya. Minahal kita dahil ikaw ang nagturo sa akin kung gaano kalaki ang kayang buuin ng taong hindi sumusuko. Makalipas ang 1 taon, nagpakasal sina Liora at Cassian sa tabing dagat ng San Aurelio. Walang engranding ballroom, walang gintong dekorasyon. Ang altar ay gawa sa kahoy mula sa lumang bangkang hindi na ginagamit. Pinalamot yan ng puting bulaklak at lambat na nilinis ni Mang Udon at ni Muel. Si Yani ang nagdala ng singsing. Si Maestre Isolde ang nagbasa ng maikling mensahe tungkol sa pag-ibig na hindi nagaangkin. Si Aling Corazon ang pinakamalakas umiyak kahit siya rin ang paulit-ulit na nagsasabing, hindi ako naiiyak, napuwing lang ako. Dumating din si Mirella. Hindi siya abay, hindi rin siya itinampok, ngunit naroon siya sa likod, tahimik na nakangiti. Nang matapos ang seremonya, lumapit si Liora sa kanya. Salamat sa pagpunta, sabi ni Liora. Salamat sa pagpapapasok, sagot ni Mirella. Hindi pa rin perpekto ang lahat. May mga sugat na hindi basta nawawala. Ngunit sa simpleng ngiting iyon, nagsimula ang kapatawarang hindi minadali. Sa huling bahagi ng araw, habang lumulubog ang araw sa dagat, tumayo si Liora sa bagong pantalan. Sa tabi niya si Cassian. Sa ibaba, ang mga bangka ng San Aurelio ay isa-isang bumabalik na puno ng huli. Naroon si Mang Udon, hindi na kailangang sumuong araw-araw, ngunit patuloy pa ring nagtuturo sa mga batang mangingisda. Naroon si Nimuel, nakauniporme ng Maritime School, natutulong sa pagdaong. Naroon si Yani, masiglang nagtatakbo habang hawak ang maliit na bandila ng kooperatiba. Naalala ni Liora ang araw na sinabihan siyang anak lang ng mangingisda. Ngayon, habang nakatayo siya sa pantalan na itinayo mula sa katotohanan, pawis at pagkakaisa, naintindihan niya na hindi pala iyon insulto. Anak siya ng mangingisda. Anak siya ng lalaking lumaban sa alon para buhayin ang pamilya. Anak siya ng bayang minsang nilunod sa takot, ngunit natutong lumangoy pabalik sa liwanag. At siya mismo, si Liora Manalastas Velmoro, ay hindi naging prinsesa sa kwento ng isang milyonaryo. Naging babae siyang nagligtas ng isang buhay, nagbunyag ng isang katotohanan, nagbangon ng isang bayan at piniling mahalin ang sarili niyang pinanggalingan hanggang sa dulo. Sa San Aurelio, hindi na kinakatakutan ng dagat tulad noon. Iginagalang ito, pinakikinggan ito, dahil tulad ng buhay, maaari itong manakit, maaari itong kumuha. Ngunit kapag natuto kang tumindig sa gitna ng alon, maaari rin itong dalhin sa iyo ang simula ng pinakamatapang mong pagbangon.